Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, DFA, Bucor at NBI bumiyahe patungong Indonesia para sa kaso ni Mary Jane Veloso. Higit 15 bahay sa Quezon nasira dahil sa pagbitak at pag-angat ng lupa. Halos 15 kabahayan sa Tondo tinupok ng apoy. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nabigyan ng pag-asa ang pamilya ni Mary Jane Veloso matapos kumpirmahin ng DFA ang pagbiyahe ng mga opisyal ng gobyerno patungong Indonesia. Layo ng pag-uusap na ito na maiproseso ang posibleng pagpapauwi sa kanya, alinsunod sa mga kasunduang legal sa pagitan ng dalawang bansa. Si Mary Jane Veloso ay naaresto noong 2010 matapos matagpuan sa kanyang bagahe ang 2.6 kilogramo ng heroin sa Yogyakarta, Indonesia. Sa kabila ng mabigat na hatol, mariing iginiit ni Veloso na isa siyang biktima ng human trafficking. Sa loob ng halos 14 na taon, naging simbolo siya ng laban para sa katarungan, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Ang pagbisita ng mga kinatawan ng DFA, Bucor at NBI ay pinaniniwala ang bahagi ng mas pinaigting na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia, lalo't nananatiling matibay ang bilateral relations ng dalawang bansa. Ayon kay DFA Secretary Enrique Manalo, nakikipag-ugnayan na ang kanilang tanggapan sa Indonesian Ministry of Foreign Affairs para tiyakin na magiging maayos at legal ang proseso ng anumang hakbang sa kaso ni Veloso. Hindi bababa sa 15 tahanan ang nawasak ng malalaking bitak ng lupa na gumulantang sa mga residente ng Barangay Matinik, Quezon. Halos 200 residente ang naiulat na inilikas, 34 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa barangay hall at iba pang evacuation centers. Ayon sa ilang mga residente, wala naman silang naramdamang pagyanig o lindol bago ang insidente. Bukod sa mga nasirang bahay at gumuhong lupa, nagkabitak-bitak at umangat din ang mga kalsada sa lugar at nasira ang ilang bahagi ng riles ng tren. Apektado rin ang pinagkukunan ng tubig ng barangay. Pansamantalang ipinagbabawal muna ang pagbabalik ng mga residente sa kani-kanilang tahanan habang patuloy ang monitoring at pagsusuri ng lokal na pamahalaan upang matukoy ang sanhi ng insidente. Sumiklab ang apoy sa ilang kabahayan sa Barangay 128, Smoky Mountain, Honorio Lopez, Balot, Tondo, Manila kaninang umaga. Sa investigasyon ng mga otoridad, alas 8:50 ng umaga nang sumiklab ang apoy na itinaas sa ikalawang alarma na tumupok sa hindi bababa sa 15 kabahayan. Alas 9:51 ng umaga naman nang sinabi ng Bureau of Fire Protection na under control na ang sunog at tuluyan itong naapula pasado alas 11 ng umaga. Wala namang naitalang casualties sa insidente habang tinutukoy pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.